Hi! Hello mga kalasa! Welcome sa Lasang Pilipina. Ngayong araw mga kalasa ay magluluto naman tayo ng isang napakasarap na kakanin. Ay naku mga kalasa, gawin nyo to sa malagkit dahil sobra ang sarap niya. Gagawa tayo ng biko con yema. Isain ko muna yung 3 cups na malagkit. At lagyan ko lang din ng 3 cups na tubig at hugasan ko siya ng 2 bisis. At antayin na lang natin yan maluto. Habang inaantay natin yan mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome. At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page Lasang Pilipina. At sa puntong ito, luto na rin yung ating malagkit. Sa kawali naman, maglagay na ako ng gata. At lagyan ko rin ng asukal. Ihalo lang hanggang sa matunaw lang din yung asukal. At ilagay ko na yung malagkit natin na sinaing. Ihalo lang din hanggang sa mag-reduce o matuyo lang siya o ma-absorb lang ng malagkit yung gata. Since luto na rin naman yung ating malagkit, basta lang matuyo na siya ay okay na yan. Maglagay din ako ng asin para lang mabalanse yung tamis ng ating biko. Kagaya nito, okay na tong ating malagkit, tuyo na rin siya at medyo makunat na rin yung malagkit natin dahil tuyong-tuyo na. Ipatay na natin yung apoy at ilagay na natin yan sa ating molder o salyanera. Mayroon ako dito 6 na pirasong small na lyanera. Ibabrush ko lang siya ng oil at saka lagyan din ng dahon ng saging sa ilalim. At i-brush ko ulit ng oil para hindi lang dumikit, madali siya tanggalin mamaya pagka nalagyan na natin ng biko. Pagkatapos niyan, ilagay na natin yung luto nating malagkit o yung niluto na natin na biko. Ganyan lang, huwag mo lang talagang punuin dahil lagyan pa natin mamaya yan ng toppings. Pagkatapos yan, gawin na lang natin lahat yan sa ating lyanera at gagawa na rin tayo ng toppings na yema. Sa mixing bowl, maglagay ng condensed milk. At lagyan ko rin ng 2 pirasong egg yolk. Ihalo lang para lang din matunaw yung egg yolk, mahalo sa condense. At lagyan ko na rin yan ng evaporated milk. Tuloy lang ang halo hanggang sa ma-mix lang natin ng mabuti at lagyan ko rin yan ng vanilla. At maglagay din ako dyan ng asin. Ihalo lang din hanggang sa matunaw lang din yung asin. At sa kawali, maglagay ako ng butter at tunawin. Habang pinapatunaw natin yung butter, ilagay na rin natin yung yema mixture. Ituloy lang ang paghalo hanggang sa lumapot. Kagaya nito na medyo malapot na siya, kunting halo na lang at pag nakita mo ng ganyan na yung bula niya na maliliit na lang, ibig sabihin malapot na yan, okay na yung ating yema. Patayin na lang din natin yung apoy at ilipat na natin yan doon sa ating biko. Ilagay na natin yan sa ating biko sa taas. Tansyahin mo lang yung dami at siguraduhin mo lang din na magkasya yan sa 6 na lyanera. At ito na mga kalasa, yung ating masarap na biko con yema. Palamigin na lang natin at antayin mag-set at saka natin ilipat sa microwavable tub o depende kung anong paglalagyan mo at ready to serve na yan. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification.
At ito na mga kalasa, presenting yung ating biko con yema na talaga namang alam ko kayang-kaya mo rin tong gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Tikman na natin na talaga namang napakasarap niya at yung asukal natin sa biko tamang-tama lang din at ang pagkagawa natin sa yema ganun din, hindi sobra ang tamis. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye bye!